Noong April 14, 2023, si Siriporn Kanwong, isang 32 taong gulang na ina, ay hindi nagdalawang isip na sumama sa kanyang kaibigang babae sa isang paglalakbay sa probinsya ng Ratchaburi, sa kanluran ng Bangkok. Ayon sa ina ni Siriporn, kamakailan lamang nitong naging kaibigan ang kasamang babae. Nagtungo si Siriporn sa lugar upang magsagawa ng isang mabuting gawain sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isda sa Miklong River sa Ratchaburi. Ngunit sa kasamaang palad, ilang minuto lamang ay natagpuan si Siriporn na nawalan ng malay at namatay sa pampang ng ilog. Ipinakita sa CCTV footage na si Siriporn ay mukhang malusog at masigla. Magkasamang naglakad ang dalawa sa isang pier, ngunit si Siriporn lamang ang lumapit sa tubig dala ang bag ng isda, habang ang kanyang kasamang kaibigan ay umalis at iniwan siya. Pagbalik ng hindi pa nakikilalang babae, nakita niya ang kaibigan na bumagsak, ngunit sa halip na iligtas ito ay tuluyang umalis sa lugar at iniwan ang kawawang si Siriporn. Tinulungan naman ang biktima ng mga bystanders sa lugar, ngunit huli na ang lahat. Sino ang naturang babae na bigla na lang umalis? Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Ang babaeng nakita sa CCTV footage ay si Sararat Amrang Siwultaporn, isang pangalan na kalaunan ay magiging kasing kahulugan ng sindak at pagkasuklam ng kanyang mga kababayan. Si Sararat ay sumikat dahil sa mga nakapanlulumong krimeng kanyang ginawa. Tinagurian siyang Amsayanide ng Thai media. Nang siya ay naging usap-usapan noong 2023. Siya ang magiging unang babaeng serial killer sa Thailand kung mapapatunayang nagkasala. Graduate si Sararat Rangsiwultaporn mula sa Nakhon Pathom Ratchabat University, na matatagpuan sa labas ng Bangkok noong 2009 na may degree sa Public Relations. Ang kanyang mga propesor sa universidad ay inaalala siya bilang isang karaniwang estudyante. Sa unang tingin, si Sararat ay isang simpleng babae. Namuhay siya ng tila normal at tahimik. Walang sinumang mag-aakala na gagawa ito ng mga matitinding krimen. Kasal si Sararat sa isang pulis na si Widon Rangsiwultaporn, kung saan nagkaroon sila ng 2 anak, ngunit nagkahiwalay din kalaunan. Ang lalaki ay naging deputy superintendent sa Suan Phueng Station sa Ratchaburi bago siya natanggal sa kanyang pwesto sa panahon ng krimen. Dating nanirahan ang mag-asawa sa isang police apartment sa Kanchanaburi, kung saan inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang tahimik at kadalasang nakikipag-ugnayan lamang sa mga mayayamang pamilya ng pulisya. Nanatiling malapit ang ugnayan ng dating mag-asawa dahil sa kanilang mga anak. Noong huling taon ng 2022, naging common law wife si Sararat ni Sutisak Pungkuan. Ngunit, namatay si Sutisak noong March 12, 2023. Sa una, hindi naging suspect si Sararat sa biglaang pagkamatay ni Siriporn dahil siya ay itinuturing na kaibigan ng biktima, ngunit naghinala ang mga kamag-anak ng biktima matapos sabihin ni Sararat na hindi siya kasama ni Siriporn sa oras ng insidente. Inamin lamang niya na sinamahan niya ang biktima pagkatapos ipakita sa kanya ang ebidensya sa kuha ng CCTV footage. Lalo pang lumaki ang mga hinala ng mga kaanak ni Siriporn nang malaman na nawawala ang mga pag-aari nitong isang mamahaling designer bag, humigit kumulang 40,000 baht, at cellphone. Pagkatapos, nalaman pa sa autopsy report na mayroong bakas ng cyanide sa katawan ng biktima. Matapos maging headline ang kahina-hinalang pagkamatay ni Siriporn, maraming pamilya ang lumantad
at ipinahayag na ang kanilang mga mahal sa buhay ay namatay din pagkatapos huling makitang kasama si Sararat. Nagsagawa ng mas malalim na investigasyon ang pulisya at natuklasan ang mas maraming nakakakilabot na pagkamatay na nag-uugnay sa sospetsado. Noong April 25, 2023, inaresto si Sararat sa government complex sa Chiang Watthana Road batay sa isang warrant na inisyu ng criminal court. Siya ay 4 na buwang buntis noong panahong iyon. Nakita ng mga pulisya ang isang bote ng cyanide sa bahay ni Sararat. Gumawa rin sila ng pagsusuri sa hinihinalang sasakyang pag-aari ng sospetsado. Ang bilang ng mga pinaghihinalaan niyang biktima ay patuloy na dumami habang maraming tao ang lumapit upang ipahayag ang kanilang mga pagdududa. Ang pulisya ay nag-imbestiga sa mga biglaang pagkamatay ng mga tao na nakaranas ng sintomas na kaugnay ng pagkalason sa cyanide matapos makipagtagpo sa suspect. Maliban kay Sararat ay marami pang ibang mga tao ang inimbestigahan ang pulisya, katulad ng kanyang kapatid na may-ari ng isang pharmacy. May hinala ang mga pulisya na sa kanya nakuha ang mga cyanide. Sa bansang Thailand, ang cyanide ay heavily regulated. Ayon sa Hazardous Substances Act, ang sinumang mahuli na gumagawa, nag-aangkat, nagluluwas, o nagtataglay man lang ng cyanide ay maaaring makulong ng hanggang 2 taon o may multa ng hanggang 200,000 baht. Halos 3 buwan ang lumipas, matapos ang masusing investigasyon ng pulisya, sinara na nila ang kanilang investigasyon sa kaso ng serye ng pagpatay. Nakumpleto na nila lahat ng mga dokumento at ebidensyang nakuha sa lahat ng mga biktima. Sinabi ni Police General Surachate na ang pulisya ay nakapanayam ang higit sa 900 mga saksi at sinuri ang 26,500 dokumento sa loob ng 3 buwang pangangalap ng dokumento. Binibigyang diin niya na sa kasong ito, ang pulisya ay nagtipon ng mga investigative teams mula sa iba't ibang departamento, kabilang ang Central Investigation Bureau, Crime Suppression Division, Provincial Police Region 7, at ang Office of Police Forensic Science. Inamin naman ng Police General na bagaman walang mga saksi na nakakita mismo kay Sararat na naglagay ng cyanide sa pagkain o inumin para sa mga biktima, ay may sapat na circumstantial evidence, mga saksi at forensic evidences upang sampahan ang sospetsado sa lahat ng mga kaso. Tinawag ng pulisya ang kaso na ito bilang isang makasaysayang kaso sa Thailand kung saan ang suspect ay planadong nagsagawa ng patuloy na serye ng mga pagpatay sa loob ng 8 taon sa mga biktima na naging sanhi ng biglaang pag-atake sa puso at ikinamatay ng mga ito. Sabi ni Police General Surachate, ito ay ginawa upang maiwasan ang pagdududa ng mga kamag-anak sa biglaang pagkamatay ng miyembro ng kanilang pamilya. Ang pangunahing layunin ay makuha ang ari-arian ng biktima. Ang lahat ng mga biktima ay may isang karaniwang ugnayan kay Sararat bilang nagpapautang ng pera, broker ng mga ginagamit na sasakyan at kasapi ng money scheme. Ang mga biktima ay pinansyal na nakaugnay sa kanya sa iba't ibang paraan. Karamihan bilang isang share circle, na sa madaling salita ay isang iligal na pondo kung saan ang lahat ng mga kalahok ay naglalagay ng kanilang pera sa isang tao. Sa kasong ito si Sararat, upang pamahalaan kapalit ng buwanang dividend payment. Pagkatapos niyang makuha ang pera, isa-isa silang namamatay. Ang ilan naman sa mga biktima ay nagpautang lamang ng pera sa kanya, pero biglang namamatay matapos singilin si Sararat sa kanyang pagkakautang. Ang masaklap pa ay nawawalan ng kanilang mga ari-arian ang mga biktima pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Ang mga motibo ng suspect ay tumutugma sa mga criminological research na nagpapakita na ang motibo ng isang babaeng serial killer ay ang posibilidad na paghahanap ng pera o benepisyo mula sa mga taong malapit sa kanya. Sinabi ng pulisya na ang sospetsado ay nakikipagkaibigan sa mga mayayamang tao at kukuhanin ang kanilang tiwala bago sila imbitahan sa isang pagkain o paglalakbay. Ang mga kilalang biktima ay nasa edad 33 to 45 years old.
Dagdag na pahayag ni Police General Surachet, nanghingi siya ng pera mula sa mga taong kilala niya dahil marami siyang utang sa credit card at kung hihingin nila ang kanilang pera, sinisimulan niyang patayin sila. Ibinunyag pa ng pulisya na si Sararat ay nagkaroon ng malalang problema sa online gambling addiction. Ang investigasyon sa kanyang bank account ay nagpakita na ang 78 milyong baht na dumaan sa kanyang mga accounts ay naipadala sa mga illegal na online sites. Ang perang kanyang nalustay sa illegal online gambling ay katumbas na mahigit sa 127 million pesos sa ating kasalukuyang currency rate. Mula 2015 hanggang 2023, may kabuuang 15 cases ng cyanide poisoning sa 8 lalawigan. May kabuuang 14 na biktimang namatay at 1 nakaligtas. Ang mga sumusunod ay ang mga pangalan ng mga naging biktima ng suspetsado. Miss Montathip Kauin. Siya ang pinakaunang pinaghihinalaan na kaso na may kinalaman kay Sararat. Siya ay namatay noong July 7, 2015 sa isang kondominium sa Thonglor area ng Bangkok. Siya ay namatay sa acute heart failure ilang oras pagkatapos bumalik sa Thailand. Si Montathip ay nanirahan sa ibang bansa matapos makapag-asawa ng isang dayuhan. Si Sararat ang namahala sa kanyang negosyo ng condo rental. Ang suspect din ang sumundo sa kanya sa airport nang siya ay bumalik sa Thailand. Sinabi ng ina ng biktima na si Sararat ang humawak ng mga ari-arian ng biktima sa ilalim ng kasinungalingang ito umano ang kahilingan ng dayuhang asawa ng biktima. Miss Nitaya Kaibupa. Namatay noong August 23, 2020 sa isang silid sa Nakhon Pathom Province. Miss Sawitri Badsrirak. Namatay noong November 25, 2020 sa Mukdahan Province. Ayon sa asawa ng biktima na si Police Sergeant Nochitna, na nangutang ang suspect ng mahigit sa 100,000 baht mula kay Sawitri. Nagpadala ng diet pill si Sararat dito. Pagkatapos mainom ang pills, dumugo ang bibig ni Sawitri, at ang kanyang mga labi at mga kuko ay nangitim. Miss Darini Daptawi, namatay noong December 13, 2020, sa isang villa sa Sampran District, Nakhon Pathom Province. Mr. Surat Thorpe, namatay noong January 6, 2021, sa kanyang tahanan sa Kanchanaburi Province. Police Captain Ninkanda Toray, namatay noong August 9, 2022. Nagpahiram siya ng pera sa suspect bago natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan nang walang anumang senyales ng pinsala sa lugar ng Nakhon Pathom Province. Nawawala ang kanyang smartwatch, iPad, cellphone, at car dashcam. Miss Rosjari Ninoy, namatay noong August 10, 2022 sa isang stall ng gulay sa Mahachay Market sa Mutsakon Province. Miss Chanrat Wongkraisin, namatay noong August 15, 2022, sa kanyang tahanan sa Phetchaburi Province. Miss Manirat Pochanart, namatay noong September 10, 2022, sa Nakhon Pathom Market. Miss Kanika Tuladecharat, namatay noong September 12, 2022, sa isang coffee shop sa isang gas station sa Ratchaburi Province. Miss Kantima Paesad, ang tanging nakaligtas sa mga biktima, ay hindi naging maayos noong September 23, 2022 sa harap ng negosyo ng inihaw na baboy pagkatapos makatanggap ng kapsul na di umano ay gamot sa ubo mula sa suspect. Nagpahiram siya ng 250,000 baht kay Sararat. May tiwala siya dito dahil ang kanilang mga asawang pulis ay magkaibigan. Ang asawa rin ni Kantima ay dating kaklase ni Widon. Naniniwala siya na maaaring namatay na siya tulad ni Kanda Toray kung hindi dumating ang tulong sa tamang oras. Habang nagmamaneho palabas ng mall, naramdaman ni Kantima ang pagsikip ng kanyang dibdib at sinubukang tawagan si Sararat para sa tulong ngunit pinatay lamang nito ang kanyang tawag. Sa kabutihang palad,
Natawagan ni Kantima ang 1669 hotline para sa mga medical emergency. Huminto siya sa paghinga, ngunit dumating agad ang tulong para maisalba ang kanyang buhay. Sinabi niya na hindi niya pinaghinalaan si Sararat noong panahong iyon, sa halip ay naniwala siya na nagkaroon siya ng malalang allergy sa isang sangkap sa herbal pill. Miss Fesedi Sambuni, namatay noong November 20, 2022, sa Nakhon Pathom Province. Mr. Sotisak Pungkwan, siya ay ang boyfriend ng suspect. Namatay siya noong March 12, 2023 sa Udon Thani Province. Ang mga investigador ay humingi ng arrest warrant para kay Widon, ang ex-husband ni Sararat, matapos malaman na sinundo niya ang kanyang dating asawa sa Udon Thani pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang boyfriend. Ang dalawa ay nagmaneho ng puting Chevrolet Captiva na pag-aari ni Sotisak mula sa Hilagang Silangan na lalawigan papuntang Nakhon Pathom kung saan nila ito ginamit bilang kolateral ng utang. Matapos mamatay si Sotisak, si Sararat at ang kanyang ex-husband ay pumunta upang mangolekta ng mga utang mula sa mga humiram ng pera sa kanyang namayapang boyfriend. Ang pamilya ni Sotisak na alam na isang malusog na 35 years old ang kanilang kapamilya, ay naniniwala na ang lalaki ay nalason din ng sayanay. Police Colonel Ying Nipasaingchan, namatay noong April 1, 2023. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay respiratory at heart failure. Natuklasan sa mga lab test ang cyanide sa kanyang dugo. Bigla siyang namatay pagkatapos samahan si Sararat sa pagdarasal sa Prapathom Chedi sa Nakhon Pathom. Natuklasan naman ng kanyang pamilya na nawawala ang kanyang 10,000 baht at 140,000 baht naman ang misteryosong nai-withdraw mula sa kanyang bank account. Miss Siriporn Kanwong, Okoy ay namatay sa Banpong Community Hall, Ratchaburi Province. Siya ang huling biktima ni Sararat na naging dahilan ng pagkabunyag ng mga krimeng ginawa ng suspect. Nalaman ng pulisya na ang mga gamit ni Siriporn ay nasa isang sanglaan sa pangalan ni Sararat. Ang cyanide na ginamit sa mga kasong ito ay ang panreyak mula sa Spain. Ito ay inimport ng Thailand ng isa sa 15 Thai companies. Ang cyanide na ito ay may konsentrasyon na 75%. Dahil ang cyanide ay natutunaw sa tubig at walang malakas na amoy, madali itong mailalagay sa inumin ng walang kaalam-alam ang sinuman. Ito ay nakakaapekto sa kakayahan ng katawan na gumamit ng oxygen at maaaring magdulot ng kamatayan sa loob ng ilang minuto lamang. Ang tindi ng pagkalason sa cyanide mula sa pag-inom ay maaaring mag-iba-iba, depende sa dosage, kalusugan ng individual, at kung gaano kabilis na ibigay ang paggamot. Kung ang Thailand ay may coroner system, maaaring nalantad na ang mga krimen ni Sararat ng mas maaga at maraming buhay sana ang maaaring nailigtas ayon sa tanyag na forensic expert na si Dr. Ponti Projanasunan. Sa ibang mga bansa, kabilang ang US, Britain, Hong Kong, at Australia, ang coroner ay isang pampublikong opisyal na in charge sa pag-imbestiga sa sanhi ng pagkamatay, lalo na sa mga itinuturing na kahina-hinalang insidente. Para sa mga investigador, ang pangangalap ng ebidensya ay isang malaking hamon sa kanila. Ang cyanide ay maaaring matukoy sa mga bangkay ng ilang buwan pagkatapos ng pagkamatay, kung ang ginamit ay isang lethal amount, ngunit ang ilan sa mga katawan ay nakremate na. Sa 14 na biktima, natagpuan ang cyanide sa 7 sa mga ito. Sa mga kasong hindi natagpuan ang cyanide sa autopsy report, humiling ang pulisya ng tulong sa mga forensic experts na suriin ang mga larawan at ibigay ang kanilang opinyon. Nakita nila na ang mga kuko, kamay, at labi ay nangitim na sintomas ng pagkalason sa cyanide. Si Sararat Rangsiwutaporn ay kinasuhan ng attempted murder, premeditated murder, robbery resulting in death, adulteration of food, medicine o iba pang mga consumer goods na kinakain o ginagamit ng iba, at pagdudulot ng pagkamatay ng iba,
at forgery at paggamit ng mga peking dokumento. Sa kabuuan, higit sa 75 mga kaso ang isinampa sa kanya. Bukod dito, ang pulisya ay nagsampa din ng kaso laban sa 2 tao na malapit kay Sararat kaugnay sa pagtatago ng mga krimen, sina Wedon Rangsiwutapon, ang dating asawa ni Sararat, at ang kanyang dating abogado na si Tanisha Exwanawat, na inakusahan ng pagmanipula ng ebidensya at pagtulong sa kanya na umiwas sa parusa. Ang 3 suspetsado ay nagplead ng not guilty sa kabila ng napakaraming ebidensya laban sa kanila. Binigyang diin ni Police General Surachet na si Sararat ay may normal na pag-iisip sa kabila ng kanyang adiksyon sa pagsusugal. Tungkol sa legal na karapatan ng isang buntis na babae, sinabi ng isang public prosecutor na ayon sa Criminal Procedure Code na inayos noong 2007, walang akusado ang dapat execute habang buntis. At kahit na ang parusang kamatayan ay dapat lamang ipagpaliban ng 3 taon, otomatikong magiging life imprisonment ang hatol nito kung ang kanyang anak ay buhay pa pagkatapos ng 3 taon. Gayunpaman, binigyang diin ng pulisya na nagkaroon ng miscarriage si Sararat habang nasa kulungan at sa makatuwid ay hindi nasakop ng batas na ito. Maaari niyang harapin ang parusang kamatayan kahit na ang capital punishment sa Thailand ay bihirang na ipapatupad. Ang pinaka-recent execution ay noong 2018. Ngunit kung si Sararat Rangsiwutapon ay umamin sa mga krimen, maaari niyang maiwasan ang parusang kamatayan at magsilbi ng pinababang parusa na life imprisonment, ayon kay General Surachet. Nais naman ng abogado ng suspect na imbestigahan ang nangyaring miscarriage ng biktima sa loob ng kulungan. Para sa kabuuang 15 kaso, sinimulan ng pulisya na ipasa ang mga kaso sa Attorney General's Office sa pamamagitan ng pagkakategorya nito sa kaso ng money fraud, poisoning at iba pa. As of 2024, wala pang update sa kasong ito. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.